At tayo po muna magkasama ng dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo patuloy ng patnubayan, gabayan ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Opo, dakilang mapagpalang ang banal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubukal ng mga biyaya. Sa pangunan dalangin ng taong nilang isa namin minamahal ginagawa ng Pastor Evangelista William Eden tayo Papa o God. Minsan pa kami nagpupunan nagkapasalamat sa bawat yugto ng banalgang pinagpalti ng isan, sa iyong patuloy ng pagkilos sa aming kalagitnaan, patuloy ka na sa amin sa tutuwin na o Diyos, hallelujah. Subalit bago po yan, bisa pa kami buong pagpapakumbaba, imi ng kahabagan ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkakamali, pagkakasala, pagsalansan sa mga kalooban, patawaran mong bawas sa amin, o Diyos, hallelujah. At sa bahaging ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng kaligtasan, na tunay sa kanang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoon Jesus. Ikaw po ang maglagay ng mga tamang salita sa aking bibig, daluyan ng spiritual para sa simpleng kapanaan na maintindihan na aming mga iniibig na mga kababayan, mga bisita, mga kapatiran, maging sa aming blood of viewers all the world. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aming pinagkakaisang sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway, demons of hindrance at dust and unbelief cast out from us and bind the power of darkness and anoint the world, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Pastor Kristo at unang tigit sa lahat, ako man nagpapabot po ng pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Pastor Kristo na pinagbubuklan ng mga biyaya. And we give our honor and respect to our dearly beloved and noble parents in the Lord. And we always cherish and remember the blessed teaching and preaching of our dearly beloved and noble Pastor Evangelist Almeida, beloved and noble Son Pastor Luis Almeida. And greetings and respect to all the beloved children, children Almeida family here in the Philippines, as well as in US and Canada. At sa lahat yun po ng ating mga beloved co-preachers, mga beloved co-workers, sa lahat ng ating mga beloved brethren, visitors, sa lahat ng ating mga iniibig na kababayan dyan sa paligid, at sa lahat din ating mga beloved viewers throughout the world, a pleasant evening and welcome to the royal family of God. Amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Beloved sons of God, what is it that our loving God wants to make us understand this Christmas? Everyone in the world should know that Christmas is not just the season of giving or of family togetherness, but a holy commemoration of the birth of our loving Savior, Jesus Christ. Everybody praise the Lord. That's why we are all blessed, because it is in this holy church, the Jesus Miracle Crusade International Ministry, through the anointed and powerful preaching of the Word of God, brought by our dearly beloved noble Pastor Evangelist William Almeida, the entire problem of God, we understood the true meaning of Christmas. Christmas signifies the immense love of God to mankind, that He gave Himself to us so that our lives may be changed, our sicknesses be healed, our vices be removed, and have peace of mind and heart, and most of all, for us to be saved and become the heirs of eternal life. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody praise the Lord. Mga iniibig, dapat pong, ano po bang gustong ipaunawa ng ating dakilang Diyos sa buhay sa Kapaskuhang ito? Dapat maunawaan ng lahat ng tao sa mundo na hindi lamang po sa pagsama-sama, pagkitipon ng mga mahal natin sa buhay, pagbibigayan, pagtanggap ng mga regalo, kung bakit natin inaalala ang kapanganakan ng ating mahal na Panginoong Jesus. At tayo pinagpala sa lahat ng pinagpala sapagkat sa banal na gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, sa pamamagitan ng pagtuturo, pangangaral na may kapangyarihan na ang ating minamahal ginagala na Pastor Evangelista Almeida, mga inibig ko, lahat po tayo na nakapakinig ng kanyang banal na pagtuturo, mga inibig ko, naunawaan natin ngayon, mga inibig ko. Kung paano po, kung ano talaga yung kahulugan
kakapaskuhang ito na kung saan ito po ay ang dakilang tunay na dalisay at pag-ibig ng Diyos na di masayod sa mga tao na maligtas sa kasalanan at magmana ng buhay na walang hanggang. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise God. Although, mga inibig ko, maraming sekta denominasyon sa iba't ibang parte ng mundo na nagsasabi na hindi ang December 25 ang Kapaskuhan, totoo naman po yun, mga inibig ko. Napagkaisahan na lamang ng lahat ng tao sa mundong ito na dahil ito ang huling buwan ng taon, kaya ito lang po napagkasunduan ng pagselebra ng ang kapanganakan ng ating nagagalan sa buhay. Kaya dito sa banal na kasulatan, makikita natin, mga inibig ko, mababasa natin, sapagkat doon sa lugar ng Middle East, mga inibig ko, lalo sa ating kapanahon ng December, mga inibig ko, hindi ka pwedeng magpastol ng kawan ng mga tupa sa gabi. Sapagkat sobrang lamig, mga inibig ko. At alam ko po yan, I've been there for almost 10 years, mga inibig, kaya alam ko kung gaano kalamig ang lugar na yan, mga inibig. Kaya kung ating mo nang bababasa dito po sa mga kasulatan, unahin po natin ang John chapter 3 verse 16 and Gospel of St. Luke chapter 2 verses 8 up to 14 and 20. Kindly The book of John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. The Gospel of St. Luke, chapter 2, from verse 8 up to verse 14. And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you. You shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God, and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Verse 20. And the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen, as it was told unto them. God bless you po sa Tagalog. Dito po sa Juan Kapitulo 3, versikulo 16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta na Diyos sa salibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtog na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag magpapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dito po sa Lucas 2, 8 hanggang 14, talo sa 20. At may mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon na nangasaparang na nagpupuyat sa gabi at ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot niya. At siya'y totoong nangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, Huwag kayong mga takot sapagkat darito dinalang ko kayo ng mabubuting balita na malaking kagalakan sa siyang nasa sa buong bayan. Dito po sa 11, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bahay ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. At ito ang iyong magiging pinakatanda, masusupo ninyo sa isang sanggol na nakabalot ng lampin at nakahiga sa isang pasabsaban. Dito po mga minamahal dito sa 13. At biglang nakisama ang anghel ang isang karamihang hukbo sa langit na nagpupuri sa Diyos at nagsasabi, Luwalhati sa Diyos, sa katastasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Dito po sa 20, at nangagbalik ang mga pastor na iniluwalhati at pinupuri ang Diyos dahil sa lahat ng mga bagay sa kanilang nangaririnig na nakikita ayon sa sinabi sa kanila. Amen. Purihin po ang ating dagalan sa buhay. God bless you, kapatid, and God bless His Word. Napakinggan natin, mga inibig ko, ang dakilang pag-ibig na Diyos sa di masayod. Iniwan niya ang kanyang magarang trono sa kalangitan, ang tanging layunin niya, mga inibig ko. Siya ay nagkatawang tao.
Siya ipinanganak doon sa pasabsaban sa manger, mga inibig ko. Ng kanyang layunin, mga inibig ko, na ang tao po ay magkaroon ng kaligtasan. Mapawin kanyang kasalanan. Inibig ko na kung saan ay kinakailangan ng tao ay lumapit at sumampalataya sa ating pinakamamahal upang hindi sila mga pahamak at magagmana ng buhay na walang hanggan. Ganyan tayo iniibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ang ating isipin, inibig ko, nung nagpakita ang anghel ng Diyos sa mga pastor ng kawan at sila ay nangatakot, sabi ng anghel, huwag kayong mga takot sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita. At kagalakan. Ano yung mabuting balita na yon? Yung kaligtasan na ino-offer ng ating dakilang sa buhay sa sanglibutang ito, mga inibig ko. Nang panahon na yun, mga inibig ko, isipin nyo po, walang available na matutuluyan o hotel ng mga panahon na yan. Kaya nagkontento na lamang si Mary, si Joseph, mga inibig ko, na ipanganak doon sa isang manger of pasabsaban. Kung alam nyo po yung pasabsaban, mga inibig ko, alam nyo na kung ano yung amoy doon, mga inibig ko. Maparad pa nga tayo sapagkat nang tayo ipinanganak ng ating dakilang sa buhay. Tayo po ay maaari, ang ilan sa atin, naka-air condition pa siguro ang ilan, mga inibig ko. Meron ka agad naka-ready na crib, mga inibig. Subalit at kamahal ng Panginoon, doon po sa pasabsaban. Makikita natin yung abang kalalagay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mas pinili ng dakilang Diyos ang mga sinners, mga makasalanan, mga duka, upang sila po ay magmana ng buhay na walang hanggang. Kaya nga 2,000 years ago, mga inibig ko, ay ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin na. Ngunit ang nakakalungkot, mga inibig ko, yung mga tao na inaasahan ng dakilang Diyos, yung mga makasalanan, yung mga duka, mga inibig ko, hanggang sa ating panahon ngayon, ay hindi pinansin ng ating mabait na Diyos sa buhay. Ayaw maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lalo sa ating panahon ngayon, mga inibig ko. Ang kanilang focus ay doon sa mga material na mga bagay. Wala sa mga spiritual na bagay, mga inibig ko. Kaya tayo lahat ay pinagpala sa lahat ng mga pinagpala sapagkat isa tayo sa mga pinilit hinirang ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat dito ay ginamit ang ating minamahal ginagana na Pastor Evangelista Will Almeida, preaching the Word of God with power and anointing. Lahat tayo naunawaan natin ngayon kung ano ang tunay na kahulugan ng Kapaskuhang ito na tayo pala'y gustong iligtas ng mga at magmana ng buhay na walang hanggan sa kanyang piling. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! Yung buhay na palakpak para sa ating dakilang Diyos ng buhay. Amen, praise God, hallelujah. Kanina meron akong nabahagingan ng salita ng Diyos sa isang office, mga inibig ko. Tinanong ko kung alam niyo po ba ang tunay na kahulugan ng Kapaskuhan. Sabi niya, ito, magbibigay lang kami ng mga regalo, magsama-sama kami magkakamag-anak. Yun lang ang kanyang nalaman, mga inibig ko. Hindi niya alam yung tungkol sa kaligtasan in-offer ng ating dakilang sa buhay. Kaya ibinahagi ko ang kabutihan ng mahal na Panginoon at sa kahabagan ng Diyos sa punong ng mga pastor tumanggap yung kasama niya, pinagpala sila ng ating mahal na Panginoon maagang regalo na nagmumula sa ating dakilang Diyos ng buhay. Amen, praise God. Kaya nga minibig ko, nalaman po natin yung true essence of Christmas. Kaya't ang hinihingi lamang ng ating dakilang Diyos sa bawat sa atin ay mag-ibigan at magmahalan at maglingkod ng buong katiwitiwiran at buong katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alisin po ang mga galit, puot, inis, tampuhan, pagkabahabahagi, pagkakampi-kampi, bagos. Ang sumasa atin lahat ay ang dakilang pag-ibig ng Diyos ang sumasa atin sa tutuwina. Alat magsabing, praise the Lord. Magdapat po tayo sa bawat utos ng ating dakilang Diyos sa buhay. Magmula sa kabanalan, for without peace and holiness, no one can see the Lord. Magdapat tayo sa pagbibigay at ikasampung bagit handog, mga inibig ko. Lagi tayong dadalo, mga inibig ko sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kahit saan man po tayo lumipat, saan man tayo mapunta, mga inibig ko, ang mga anak Diyos, ang lahat ng dapat lang natin gawin, sumunod tayo ng sumunod, sapat doon tayo pagpapalaim ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung ating pong pakikipagtipan sa Diyos, this is the great honor and privilege, mga inibig ko. Hindi ito sakripisyo, kundi ito po isang dakilang pribilehyo. Yung ating laging katagpuin, ang ating pinakamahal na Panginoon, sapagkat pag ating nadadama, kanya pa na represensya, mga inibig ko, dahil pa natin yung mga mayayaman na tao sa iba't yung panig ng mundo. Sapagkat na sa atin, ang banal na Espiritu ng Diyos, sa atin,
Sa kanila, tuwing 25 lang kanilang Christmas. Tayo, araw-araw. Ano't magsabi ng praise the Lord? Sapat ang Espiritu ng Diyos nasa sa atin, mga inibig ko. Kaya nga, mga inibig, huwag po nating kalilimutan, pasalamatan ang ating dakilang subuhay, ang mga lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag sabihin na umuwi ng ating beloved person the Lord sa langit. Andyan pa rin ang mga extension, the beloved children who made the family, mga inibig ko. Nandyan lagi nakaantabay sa atin, nananalangin, mga inibig ko, sa dalang mga pastor, mga inibig ko. Kaya, dito sa banal na kasulatan, kung paano, mga inibig ko, yung 3 wise men, hinanap nila, yung kalinilagyan ng ating mahal na Panginoon, nung siya pinanganak doon, sa pasabsaban, mga inibig ko, ano sabi po dito sa from the Gospel of St. Matthew, chapter 2, verses 10 up to 11, kanila man po. The book of Matthew chapter 2, verses 10 and 11. When they saw the star, they were rejoiced with exceeding great joy. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold, and frankincense, and myrrh. God bless you po. Mateo Kapitulo 2, versikulo 10 hanggang 11. At nang makita nila ang bituin, ay nangagalak sila ng di kawasang galak. At nagsipasok sila sa bahay, at nakakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang ina na si Maria. At nangagpatira pa sila, at nangagsisamba sa kaniya. At pagbukas nila ng kanilang mga kayamanan, ay inihandog nila sa kaniya ang mga alay, na ginto, at kamangyan, at mira. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo ating pinakamalapang erbasyo. Praise the Lord. So ano po ang ginawa ng 3 pantas, mga inibig ko? Sila po yung naghandog ng regalo nang makita ang ating dakilang Diyos sa buwan. Sila po yung nagpatira pa at naghandog ng kanilang mga kanyang regalo, mga inibig ko. Kaya nga, mga inibig, may ginamit ang ating dakilang Diyos sa buhay para sa ating makaligtasan. Ang ating dearly beloved person, the Lord, laging sinasabi, mas magandang regalo sa kanila yung magdala tayo lagi ng mga baguhan. Mga kaluluwa ni may harap sa harapan ng ating mahal na Panginoon. At tulong nakakagalak, bakit bago magtaupos ang taong ito, sa paunang-danaan ng mga pastor, the beloved children who made the family, sa lugar ng Parañaque City Jail, may inibig ko, merong mga 54 souls na tayong nabaptismuhan sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, tumanggap ng baptismo, may inibig ko, at ano himalakad ng mga Panginoon, the following day, meron kagad 3 nakalaya, mga inibig ko, palakpakan po ating dakilang sa buhay. So yun po mga inibig ko na dapat ating pasalamatan, mga inibig ko, at andyan pa rin ang mga beloved children who made the family extension, mga inibig ko ng power na nagbumula sa ating mga Panginoon, na kung saan, mga inibig ko, galak na galak din sila, katulad ating mga pastor, Milad Mamadir, pag ang mga Kristiyanong totoo ay naglilingkod ng buong katapatan, mga inibig ko, yan po'y kanilang kagalakan na yung makita ang bawat sa atin na mainit na naglilingkod sa ating pinakamamahal. Ano man mga pagsubok, ano man mga kahirapan, ano man kapighatian, maging kamatayan, hindi ito makapaghiwalay sa ating paglilingkod sa Diyos. Kaya panghawakan po natin yung dakilang pag-ibig na pinagkaloob sa bawat sa atin. Ngayon, ano ay pinagagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon na dapat nating gawin upang yung dakilang pag-ibig na ipinagkaloob ng Diyos sa ating kaya tayo nag-celebrate ng Kapaskong ito ay hindi po ito mababaliw, walang halaga, mainibig. Ano po sabi dito sa the Epistle of Paul to the Philippians chapter 2 verse 5 and book of Deuteronomy chapter 8 verse 2. Magkasunod po ang basahin, kaya lamang po. The book of Philippians chapter 2 verse 5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. The book of Deuteronomy chapter 8, verse 2. And thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee these 40 years in the wilderness, to humble thee and to prove thee, to know what was in thine heart, whether thou wouldest keep his commandments or no. God bless you po. Mga taga Pilipos Kapitulo 2, versikulo 5. Pakidarosa na hanggang 8 ko yan. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-isip na ito'y isa kay Kristo Jesus din naman.
Dito sa Deuteronomio 8 at Diretso na 2. sa 8, kuya. Ano po? At inyong alalahanin ang buong paraan na ipinatnubay sa iyo ng Panginoon, mong Diyos, nitong 40 taon sa ilang, upang kanyang mapagkumbaba ka at subukin ka na malaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong gaganapin ang kanyang mga utos o hindi. Purihin natin pinakamahal na panahon. Ano ba pinagagawa natin? Diyos na po na dapat natin gawin. Sabi po doon sa Pilipos 2:8, tuloy ang basa hanggang 5 hanggang 8. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Na siya bagamat nasaan yung Diyos ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus, hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibhasa ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili na magpasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, hanggang sa kamatayan sa krus. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po, sabi ng Banal na Kasulatan, ay magkaroon ng pag-iisip ng katulad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Grabe ang pagkapakumbaba ng ating dakilang sa buhay. Siya nga nag-anyong alipin, mga inibig ko, nakitulad sa mga tao. Makita natin, grabing humility ng ating dakilang Diyos sa buhay. At sabi niya, magkaroon kayo ng pag-iisip na kay Kristo din naman. Alam po natin, ang pag-iisip ng dakilang Diyos ay laging mabuti. Ang lahat magsabing, praise the Lord. Kung ano man po ang mabuti na ikalalago ng ating pananampalataya, manibig ko. Yan po yung isagawa natin, manibig ko. Kung ano man po ang mga proyekto ng ating banal na gawain, manibig ko, makiisa po tayo lagi. Ang lahat magsabing, praise the Lord. Sabagat isa lamang po tayo sa katawan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo magpakumbaba sa lahat ng bagay. Huwag po kailanman tayong magmamataas, mga inibig ko. Laging turo yan ng ating dearly beloved parents, the Lord, the children, all the family, mga inibig ko. Sapagkat pag tayo po ay kahit nandun ka na sa taas, lagi ka nagpapakumbaba, mga inibig ko. O nandun ka sa baba, ikaw ay hindi nagmamataas, pinibig ko, laging itataas ang ating mahal na Panginoon. Sapagkat kung tayo pinagmamataas, ang tendency po niyan, babagsak ka. Subalit kahit nandun ka sa taas, nandun ka lagi sa ibaba, kailanman hindi ka na babagsak kasi nandun ka lagi sa ibaba. Nandun lagi yung pagpapakumbaba, lalo na sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya yung ating po mga itinalaga mga duties sa atin, mga inibig ko, na pinagkaloob sa ating ito po yung ating i-treasure. Panghawakan po natin yan. Hindi dito pinag-uusapan na ikaw bimilang na ng maraming dekada, mga inibig ko. Kundi bagkus, lagi kang parang bago, mga inibig ko na nakaka-bless yung ating mga nakakita natin mga beloved finance choir, na kung saan ay, kung ano yung pagkakilala ko sila noon pa, hanggang sa mga ito, nandun ang grabe nilang pagpakumaba. Andun, gumagawa ng kanilang mga duties sa kahabagan ng ating mga Panginoon. Hindi tinitingnan ng hirap, mga inibig ko. Ang ating mga beloved first spots, mga inibig, sa kahabagan ng ating mahal na Panginoon. Nandun lagi ang kanilang pagpupunyagi, mga inibig ko, na hindi inaalintana, bumagyuman, umaraw, mga inibig ko. Nandun lagi sa kanilang pagsunod sa kanilang mga tungkulin. Palakpakan natin dagan sa buhay. Amen, praise God. Kaya lagi tayong magpakumaba and modesty aside, nakita natin sa ating dearly beloved honorable pastor, the whole Ameda family, kung gaano ang kanilang pagiging pagkumbaba sa harapan ng ating malapunan sa lahat ng tao, mga inibig ko. Kaya yun ang ating tularan. Tularan ang kanilang pananampalataya, mga inibig ko. Sundan natin, mga inibig ko. Purihin ang ating pinakamalapunan. Kaya yan po hindi masasayang. Lagi tayong magpakumaba, sabi ng Banal na Kasulatan. Sapagkat dito tayo itataas ang ating mahal na Panginoon. At pag nagawa natin ang mga bagay na yan, mga inibig ko, ano ang sabi ng Banal na Kasulatan? Ang regalo ng Diyos sa bawat sa atin, yung kapayapaan. Because He's the Prince of Peace, mga inibig. Last verse, chapter 9, verse 6. Ano lamang po? The book of the prophet Isaiah, chapter 9, verse 6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Purihin natin pinapagkapis po sa Tagalog. Isaias Kapitulo 9, versikulo 6. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, at sa atin ay binigay
ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Purihin ang ating pinakamamalabang. Palakpakan po natin dagdag sa buhay. Ang lahat magsabing, praise the Lord! Napakagandang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya ang batang ipinanganak ng inibig ko. Sa ating ibinigay ang isang anak na lalaki at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha. Lahat ng mga kamangha-manghang bagay, lahat po tayo ay nakita natin, naranasan natin mismo ang mga dakilang himala ng Diyos na ginawa sa bawat sa atin. Yung kagalingan ng ating mga karamdaman, pagbabago ng ating mga buhay, mga inibig ko, binago yung ating mga pag-uugali, mga inibig ko, tayo walang patutungan dati, tayo po nakaatang sa kadagdagatang apoy. Subalit dahil sa pangangaral ng propeta ng Diyos, mga inibig ko, lahat tayo ngayon, naunawaan natin na ang kahulugan ng Kapaskuhan ito, mga inibig ko. Lahat ng mga kamahamang bagay na naranasan natin, mga inibig ko, at yung pang kapayapaan. Ito'y hinahanap ng maraming tao sa pitong panig ng mundo, lalo sa ating panahon ngayon. Ang tao po'y nagbabagabag, nakakatatakot, mga inibig ko, sa lahat ng mga sa mundong ito. Subalit tayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, nalaman natin, mga inibig ko, sapagkat meron totoong propeta ng Diyos na nagturo sa atin, lahat ng mga bagay na imposible sa tao, ito na naranasan natin, mga inibig ko, ang kapangyarihan ng Diyos, plus yung kapangyarihan, yung kapayapaan na pinagkalob sa atin. Kaya upang hindi po mabaliwala ang dakilang papakasakit ng Diyos sa kusang Kalbaryo, mga inibig ko, iniwan niya kanyang magandang trono sa kalangitan, sa nagkatawang tao, ng kanyang tanging langoy din lamang, mga inibig ko, na tayo po lahat iligtas upang hindi mapahamak at magmana ng buhay na walang hanggang. Everybody praise the Lord! Kaya sa ating mga inibig ng mga kababayan nandiyan sa paligid, alam ko marami nakikinig po dyan, pwede kayong pumasok dito sa loob. At sa ating mga bago nandito ngayon, kayo po yung aming inanya na pumawa rito sa harapan, tanggapin niyo po ating dakilang sa buhay. At habang inaawit ng papuring awiting ito, antayin po namin kayo dito, alalayan kayo ng ating mga beloved Pioneer Square member, may because mga beloved workers, praise God. Habang tayo maawit, gawin natin panalangin ang awiting ito at minsan pa natin bulay-bulayin ang dakilang kabutihan ng ating pinakamahal na panahon. Amen, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Habang binibigyan ang pagkataon sa beloved co-preacher, beloved brother Joey Mancera.